Tetestigo umano si dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung umusad ang ikatlong impeachment complaint. Pinag-aaralan namang sampahan ng reklamo ang Secretary General ng Kamara dahil sa hindi pagtanggap sa dalawang impeachment complaint. Hindi tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General ang ikatlong impeachment complaint, pati ang ikalawang reklamo na inihain ng grupong bayan at mga kaalyado nito dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil para tumanggap ng award. Nang malaman daw ito ni Ko, lalo raw sumidhi ang kagustuhan nitong tumestigo. Si Ko nagsabing si Pangulong Marcos umano ang nag-utos ng budget insertions na nagkakahalaga ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Dating Congressman Zaldico nanggigil nang tinanggihan ang ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Welcome back to Kaakibat TV. Mainit pa rin na pinag-uusapan sa mundo ng politika na kung saan handa na umanong tumayong testigo si dating ako, Bicol Party List Zaldico sa inihain na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay dating Congressman Mark Defensor Santiago, voluntaryo umanong nagpayag si Zaldico ng kandang tumistigo lalo na't hindi siya pinayagan magsalita sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kahit sa pamamagitan ng Zoom meeting. Ayon pa ng dating Congressman na si Mark Defensor Santiago, na handa na at willing na tumistigo si Zaldico on our behalf tungkol sa graft and corruption issue na kung saan handa nang ilahad ang lahat ng nalalaman niyang bigayan ng pera at pati sa pag-aayos ng budget lalo na sa program allocations. Nang tanungin siya kung siya ba ay kusang loob na nagalok bilang state witness, sinabi ni Defensor nang malaman ni Zaldico ang paghahain ng impeachment complaint at ang umano'y pagharang sa kanya noon sa Senado ay agad itong nagpahayag ng kahandaang magsalita upang patibayin ang reklamo laban kay Pangulong Marcos Jr. Dagdag pa ni Defensor Santiago na matagal na umanong nais tumistigo ni Zaldico sa Blue Ribbon Committee ngunit hindi siya pinayagan kaya umaasa ngayon ang kampo na papayagan siyang magsalita sa proseso ng impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Tetestigo umano si dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung umusad ang ikatlong impeachment complaint. Pinag-aaralan namang sampahan ng reklamo ang Secretary General ng Kamara dahil sa hindi pagtanggap sa dalawang impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May pasabog daw na testigo ang grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Zaldico is willing to testify on our behalf dun sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niyang bigay ng pera maging yung pag-aayos ng budget hindi ang program allocation. Hindi tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General ang ikatlong impeachment complaint, pati ang ikalawang reklamo na inihain ng grupong bayan at mga kaalyado nito dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil para tumanggap ng award. Nang malaman daw ito ni Ko, lalo raw sumidhi ang kagustuhan nitong tumestigo. Si Ko nagsabing si Pangulong Marcos umano ang nag-utos ng budget insertions na nagkakahalaga ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Pero tumanggi ang grupong idetalye kung paano sila nagkaroon ng komunikasyon kay Ko. Nung malaman ni Zaldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, nung nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Masusi na rin daw nilang pinag-aaralan ang pagsasampa ng reklamo laban kay Garafil. Nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General that we will file against a case against the office. May constitutional violation si Secretary General Garafil. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Now the ball is in the hands of Garafil and we will file charges against her. Sa kasalukuyan nga ay isang impeachment complaint pa lang ang tinanggap sa opisina ng Secretary General laban kay PBBM na duda ng netizens ay ito ay pinakamahinang reklamo laban sa Pangulo. Para sa buong kwento,
Narito ating panoorin ang video. Sa ngayon, iisang impeachment complaint pa lang laban sa Pangulo ang opisyal na natanggap ng Office of the Secretary General at nai-transmit na sa Office of the Speaker. Ito ang unang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. The De Jesus impeachment complaint is a scam. It does not only involve the Secretary General's office, it involves the leadership of the House and the President himself. Sinisikap namin makuna ng pahayag ang House Secretary General at si House Speaker Faustino D. III. Nasabi naman ni De Jesus noon na hindi niya inihain ang reklamo para protektahan ang Pangulo at meron daw siyang mga ebidensya. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangang patunayan ni Defensor ang kanyang alegasyon laban kay De Jesus na umaming minsan ng nag-abogado para sa PDP laban Duterte faction. Tinawag naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na constitutional sabotage ang paggamit anya ng mga teknikalidad sa impeachment process. Kinagamit daw ang isang mahinang reklamo para mapigilan ang paghahain ng iba pang reklamong malakas at mas pinaghandaan. Naniniwala naman ang isang taga-House Committee on Justice na dapat ay tanggapin ng Kamara ang lahat ng ihahaing impeachment complaint. I think we should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng taong bayan na sa filing pa lang pinoprotektahan na yung presidente. Ngayong hawak na ng Office of the Speaker ang unang impeachment complaint, pagbalik ng sesyon sa Lunes, merong 10 session days ang Speaker para maisama ito sa order of business. Pagkatapos, may 3 session days para ma-refer ang reklamo sa House Committee on Justice. Nakahanda naman daw ang House Committee on Justice kahit pa magkasabay nilang hawakan ang impeachment proceedings laban sa Pangulo at kung sakasakali, laban kay Vice President Sara Duterte. I have a lot of faith and confidence to the 38 members of the Justice Committee. For as long as we will be adopting the necessary strategies, I believe that we can confidently discharge our function in addressing 2 impeachment complaints, no? One against the President, although I do not want to speculate, but you mentioned it, one against the Vice President. Kaya naman, magagaling yung mga members ng Justice Committee. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Idiniin ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos na di niya haharangin ang anumang impeachment complaint laban sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Congress is constitutionally bound to hear these cases for anyone, for any impeachable officer, whether that is the president or not. So, sa mga nagsasabi na baka haharangin niya yung impeachment or whatever, I cannot do that. Then Malacanang has stated that he's confident na wala naman siyang ginawang mali. And I share the same sentiment, so I will not be stopping or blocking any impeachment. Bilang House Majority Leader, ang nakababatang Marcos na may hawak ng House Committee on Rules ang kukumpas sa pag-usad ng reklamo sa House Committee on Justice. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!